Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin, nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila." Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos na salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 15 ng aklat ng Acts of the Apostles, mababasa po doon ang isang pangyayari
na hindi natin lubos akalaing pwedeng mangyari sa mga Kristiyano na katatanggap pa lang ng Espiritu Santo. Kasisilay pa lang sa pagkabuhay ni Kristo. At ano po yun? Tunggalian. Tunggalian. Nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng kuro-kuro at opinyon. Kaya nagkaroon ng tunggalian. Tunggalian. Mapapatanong kayo, di ba, Father? Sa mga Kristiyano, dapat magkakaibigan lahat tayo. Nagkakaisa lahat tayo. Nagmamahalan lahat tayo. Bakit po nagkakaroon ng tunggalian? Tunggalian. Nagkakaroon ng tunggalian kasi meron tayong mga kaibahan. Ang pagkakaisa ay hindi sumusupil sa pagkakaiba-iba. Hindi palibhas ay nagkakaisa tayo ay magiging pare-pareho na dapat tayo. Hindi po. Hindi yon ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Sa totoong pagkakaisa, ginagalang at sinusulong pa nga ang pagkakaiba-iba. Iba-ibang karanasan, iba-ibang kakayahan, iba-ibang pakikinig sa Panginoong Diyos. Kaya nakita natin, minsan yung mga magkakaiba na yan, na damdamin at kaisipan, ay pwedeng magdulot din ng tunggalian. Huwag tayo sanang mabahala pag nangyayari ito sa ating komunidad, sa ating pamayanan, sa ating simbahan. Natural po at bahagi ng karanasan ng simbahan ang pagkakaiba, iba at minsan tunggalian. Kapag nangyayari ang tunggalian, ano ang dapat na tugon ng mga Kristiyano? Dalawang makikita natin sa ating pagbasa ngayon. Lakas loob at bukas loob. Una, lakas loob. Sa gitna ng tunggalian, ang mga alagad ay naglakas loob na ipahayag ang kanilang katotohanan. Ipahayag ang kanilang pananaw. Ipahayag kung paanong umantig sa kanilang kalooban ang diwa ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Sa isang tunggalian, huwag tayong maduwag, huwag tayong matakot na ipahayag ang katotohanan. Minsan kasi kapag nagtutunggalian, natatakot tayo. Tahimik na lang ako. Hindi ko nasasabihin kung ano yung totoong nalalaman ko. Hindi po. Ang mga alagad ay nagkaroon ng lakas na loob na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Ipahayag ang katotohanan na ang Espiritu Santo ay kumikilos lagpas sa kanilang abot tanaw. Kaya kailangan ng lakas loob. Yun ang una. At pangalawa, bukas loob. May lakas loob para magpahayag ng katotohanan. May lakas loob para sabihin ang kanilang nalalamang kabutihan. Pero bukas loob din na makinig sa isa't isa. Makinig kahit sa opinyon ng iba. Opinyon na naiiba sa iyong pangunawa. Makinig kahit sa katunggali. Katunggali ng pananaw. Bukas ang isip at puso para unawain, kilalanin, kilatisin ang kuro-kuro ng kapwa. Bukas loob. Hindi sapat na magaling lang tayong magsalita.
magpahayag. Dapat may malasakit din tayo na makinig sa isa't isa. Buong pagkilala na ang Espiritu Santo ay kumikilos kahit sa tao na iba ang pananaw sa atin. At yun ang nakita natin sa ating unang pagbasa ngayon. Nakinig ang mga apostol sa isa't isa. At lumawak ang pananaw nila, lumalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos na kumikilos sa kanilang pamayanan. Bukas loob. Kayo, sa inyong mga mag-asawa, mga pamilya, mga pamayanan, kahit sa inyong mga barkada, kamusta ang karanasan nyo ng tunggalian? Sa gitna ng pagmamahalan, meron talaga minsan tunggalian. Meron bang paglalakas loob? At meron bang pagbubukas loob? Mga kapatid, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong Espiritu Santo ay dumaloy at pumasok sa aming mga puso at binibigyan kami ng kakayahan na magmahalan, magunawaan, magpatawaran. Nawa ang iyong Espiritu rin sa gitna ng anumang tunggalian na aming maranasan ay magbigay sa amin ng paglalakas loob at pagbubukas loob. Amen.